ito na yung tatlong gulong na pagpipilian natin. Pag-package sila, magkano? Mga 3,750. Ayan na nga yung itsura ng tire sealant natin. Uy! Naramdaman ko kaagad tumaas yung motor natin. At guys, napansin ko ang bilis, lumakas yung hatak ng motor ko. Checkpoint? Ano po kailangan? Uploadin na lang tayo. Gandang hapon guys. So we're here at Rizal Avenue. Today pupunta tayo dun sa Trusted Moto Shop na lagi kong pinagpapagawaan. Kasi ngayong araw ay magpapalit tayo ng gulong. Finally, after 17,500 kilometers na tinakbo ng ating motor, mapapalitan na natin yung gulong. Pero samahan nyo muna ako sa shop na yon para makapili tayo anong gulong ipapalit natin. I have 3 options na gusto kong pagpilian. Tignan na lang natin doon sa shop ni Daryl sa Shoti Motor Works. Tara! Guys, we're here at Shoti Motorcycle Parts and Accessories. It's on 10th Avenue. So ito kasama ko si Pixie. Before we go inside at makapamili ng gulong, gusto ko sana muna ipakita sa inyo yung gulong natin. And guys, so if nakikita nyo dyan, ito, manipis na siya. Nawala na yung kanyang linya. Mamaya, pag tinanggal na siya, mas mapapakita ko siya sa inyo ng maayos. So nandito na nga tayo sa shop at ito yung tatlong gulong na pagpipilian natin. Bago tayo magsimula sa gulong, gusto ko malaman nyo yung mga factor ng pagpili ng gulong. Meron tayo tinatawag na soft compound, katulad ng Angel Pirelli. Meron din tayo tinatawag na medium compound, katulad ng Corsa Cross S at B-Star. At meron din tayo tinatawag na hard compound. Yung mga katulad ng hard compound, katulad nitong Corsa na Platinum na R26. Ito yung, hawakan mo pa lang Yung pag sinabi mong hard compound, ito yung sobrang kapal. Ito, tigas. Ang cons sa hard compound ay hindi siya ganun kakapit since matigas nga yung pagkaagawa sa kanya. Hindi katulad ng medium compound na pag sinabi mong medium compound makapal siya at the same time makapit din siya. Katulad ng B-Star at Corsa Cross S. Pero usapang makapit talaga ay pupunta kayo sa soft compound. Katulad nitong Angel Pirelli. Isa-isahin natin yung pinagkakaiba nilang tatlo at kung ano ang pipiliin ko. So pupunta tayo dito sa Corsa Cross S. Actually, ang first choice ko para kay PCX talaga yung Corsa Cross S. Kaso mag-a-adjust tayo sa laki ng gulong kasi ang likod ko ay 130 by 80. So ang mangyayari sa 130 by 80 ko ay magiging 110 na lang by 80 para siguradong hindi tayo maiipitan ng bato. Which is ayoko naman ng ganong kaliit na gulong kasi maninibago ko sa performance. Pero syempre, pag mas magaan ang gulong mo, mas mabilis yung takbo ng motor mo. Di katulad dito sa R26 na mabigat, na ginamit ko rin to sa Honda Airblade. Ito yung pinakaunang Corsa na ginamit ko sa Honda Airblade na sobrang bigat. Tumaas yung gas consumption ko. Tsaka ang bigat talaga, ang bagal ng hatak ng motor ko. 2 months ko lang ata ginamit to, lumipat na ako sa Angel Pirelli noon. Papakita ko lang sa inyo yung indication ng gulong. Paano mo malalaman kung oras na para magpalit ng gulong. So sa Corsa Cross S, ito yung indication, ito yung tinatawag yung indication ng tread. May arrow siya sa mga gilid na yan. Dito nyo siya makikita. Tinuturo niya kung saan yung indication kung kailan kayo magpapalit ng gulong. May makikita kayo sa gitna. Ayun o, may umbok. May umbok siya. Yung umbok na yan na nasa gitna na nagtatago na yan. Pag nawala na yan, pag pumantay na itong nasa ibabaw sa thread na yan, ibig sabihin oras na para palitan yung gulong nyo. Marami kayo makikitang ganyan sa iba't ibang pwesto ng gulong. So katulad kayo sa PCX stock natin, wala na yung ganyan. Kaya kailangan na natin siya palitan. Sa mga nagtatanong pala kung ano indication ng mga number dito, ito yung 130 na nakikita nyo sa harap. Ito yung millimeter niya kung gaano ka haba itong nasa harap na to na nakikita nyo. It's 130 mm. At ito namang 70 na nakikita nyo, ito yung haba o yung kapal nito na nakikita nyo sa harap ko. At itong 13, huwag nyo pansinin yan kasi ito yung rim, hindi nyo gagalawin yan. Kay Angel Pirelli, sa lahat na nasubukan kong gulong, ito na yung pinakamakapit na na-experience ko. Mapa-ulan, mapa-offroad. Siyempre iba pa rin i-compare mo sa offroad kay Corsa Cross S, pero offroad makapit pa rin to. Hindi ako pinaya nito. Ang problema nga lang ngayon sa market, maraming issue na lumalabas kay Angel Pirelli. Maraming nagbabako-bako daw kaagad. Maraming nagsasabi na yung pagkaka-manufacture sa kanya tabingi yung gulong. Kaya ang ano ko sa inyo guys, bago kayo pagka kumuha kayo ng Angel Pirelli, subukan nyo kagad dito sa Shoti Motorcycle Parts. If may complain kayo, sabihin nyo na kagad doon sa may-ari. Madali naman sila kausap dito.
So ito yung soft compound natin. So ito naman, dito sa B-Star, ito yung pinakabago sa market. Wala akong idea rito. Ang idea ko lang dito kasi maraming influencer at yung kaibigan natin na nakasama natin from previous drive na si Dieter, ito yung ginagamit niya na sobrang kapit daw. Ito rin yung pinakamaganda ngayon sa market kasi bukod sa marami nang nag-try nito na nagsabing makapit, mura. Isipin nyo guys, yung size ng gulong ko sa PCX na umabot ng 2.1, sa Angel Pirelli 3.6, dito 2.1 lang. So ang laking diferensya, 'di ba? Like 1.5 ba? Oo, 1.5, 1,500, 'di ba? Para ka nakabili na rin ng gulong sa harap. Sa tatlon to, ano ba? Kayo ba guys? Anong preferred nyong gulong sa tatlon to? Gusto ko talaga si Corsa. Si Pirelli naman gusto ko rin kasi pag pili ng gulong guys, wala kasi sa budget eh. Actually okay lang gumastos kayo kahit medyo may price, pero yung quality kasi yung safety nyo sa kalsada. Katulad ngayon from Joyride, umuwi na ako kasi ramdam ko sobrang dulas na nung gulong sa likod. Talagang dumudulas na ako. Simpleng curve lang, nararamdaman ko na yung pagkadulas niya. Kaya dumiretso agad ako dito sa shop. Gusto ko matry si B-Star naman kasi mura at saka new sa market. Kasi ako option ko lang talaga Angel Pirelli or Jabro Rosso. Kasi nga since hindi pwede si Cross sa likod ko, na kailangan ko mag-adjust ng tapolodo kasi nga tatama yung bato at mag-iiba yung performance niya kasi nga mas mabigat tong si Corsa Crosses kumpara sa dalawang brand to. So ito na lang ba tayo, B-Star? Hirap mag-decide So mukhang magbi-B-Star tayo. I-try natin to para if ever maganda man, at least marirecommend ko sa inyo. Hindi ko kagad siya marirecommend ngayong pagka-video, ngayong araw kasi since kailangan ko muna i-break into at least 100 km. Doon natin masusubukan yung tunay na kapit niya. Syempre gusto ko lang din maging transparent sa inyo. Bibigyan natin siya ng honest review after ng ilang kilometer. So tara, B-Star na. So magkano yung ano natin, B-Star na 130 by 70 by 13? Pag sa likod lang? 2,000. 2,000 daw. So magkano pag sa harap lang? Pagharap, 1,850. 1,850. 110, 70, 40 naman. 110 by 70 by 14. Pang PCX 14? 160 yun. 13. 14, 13 ang size yan. Okay, by 14. So, pag package sila, magkano? Kahit mga 3,750. 3,750 package na yun ng B-Star sa harap tsaka sa likod. Na same size ng stock ng PCX natin. 110, 70, 14, 130, 70, 13. Okay, so kasama na ang tire sealant doon, di ba? Tire sealant, pito, tsaka install, machine install. Ayun guys, machine install na siya. So huwag kayong mag-alala sa mags nyo, hindi yan masisira. So dito lang yan sa may Shotty Motorcycle Parts. Siya si Daryl yung may-ari ng shop na to. So inquire lang kayo sa Facebook page nila. Ito i-drop yung picture if may gusto nyo magpagawa dito. Marami rin sila ibang klase ng gulong na makikita nyo rito sa page nila. Bisitahin nyo lang, iba-ibang gulong meron dito. Thank you Daryl. Sige, sige. Ay sorry. B-Star tayo. So guys, magbi-B-Star tayo So excited na ako sa B-Star kasi alam mo yun, sikat sa market, tapos mura. Alam mo, malay mo, may makita tayo, diba, na kasing level din naman ng Angel Pirelli sa kalsada na mas mapapamura tayo ng 1,500, diba? Pero kung ayaw nyo sumugal, katulad ko, mag-Angel Pirelli kayo. Sobrang recommended ko tong gulong na to. Hindi kayo papayaan ito. So guys, ang maganda lang din sa pagpalit ko ng gulong kasi 2 taon na yung PCX natin. So 2 taon na rin yung sealant sa loob niya kasi I'm not sure kayo ba ano ba tingin nyo kasi marami kasabi na expired daw yung tar sealant sa loob ng motor. Hindi mo naman basta-basta matatanggal yon unless magpapalit ka ng gulong. So kung na-expired man, di at least maganda nagpalit tayo ng gulong at napalitan na rin natin yung tar sealant sa loob since libre naman yung tar sealant sa shop nila Daryl. Ayan na nga yung itsura ng tire sealant natin. At ito yung itsura ng gulong natin guys. Kita nyo naman, sobrang kudkud na yan. Kahit city driving lang, kahit tumatakbo ko ng 40 km/h, ramdam na ramdam ko na yung dulas niya pag nagko-curve ako sa mga kanto-kanto. No? Grabe oh. Sulit na sulit naman yung paggagamit natin sa stock natin kahit 17.5 lang. Yung iba rito, ibang rider maabot ng 25,000. Depende kasi sa riding habit mo. Kaya ako mas malakas din kasi yung brake sa likod ko. Tsaka lagi akong may angkas since ginagamit ko nga siya sa mga MC taxi like Joyride or angkas.
So guys, ito kinabit na yung ating V-Star Flash. Ayan siya. Finally, napalitan na yung gulong natin. So, ito na yung magiging gulong natin for siguro estimated ko tatagal yung lifespan nito nasa 12K to 15K bago siya ulit mapalitan. Eh si Kuya gumawa sa atin. Kaya thank you po. Tol, na ako. Thank you. So successful ang ating errands ngayon. Yung sa gulong pala guys, likod lang pinapalitan ko. Kasi since yung sa harap natin, ang kapal pa. Makapal pa yung thread nito. Kitang-kita mo pa yung thread dito eh. Hindi ko lang gano'ng mapakita yung thread kasi madumi yung motor. Pero makapal pa yung harap ko. Pero once na napudpud yung harap natin, tsaka natin papalitan ng pang V-Star. Kasi ang unang napupudpud talaga lagi is yung likod. Kasi nandiyan yung pressure eh. Tsaka mas madalas, 'di ba, yung pagbe-brake din natin. Pero once na nawala na rin yung thread dun sa harap, eh papapalitan agad natin yan. Kaya thank you dito sa Shoti Motorcycle Parts and Accessories. Ayun, nakikita nyo, Nadurata 10th Avenue, dito lang yan. Sa tapat sila nitong ayan Orion and VMAX. Gawaan din ng pipe. Solid yung gawa nila rito kasi mapagkakatiwalaan nyo talaga na maayos yung pagkakagawa nila. Hindi bara-bara. Kaya lahat ng errands ko sa motor, yung PCX ko, yung PCX si tatay, dito ko dinadala. Tsaka hindi sila overpriced. Nantay ko na lang din mag 20,000 tayo. Babalik tayo rito sa shop na to para palitan yung spark plug, palitan yung belt, at palinisan na rin yung gilid natin. So tara. Uy. Naramdaman ko kaagad tumaas yung motor natin. Kasi nga diba pudpud na yung luma. Kaya medyo numipis siya, bumaba yung motor. Ngayon bago yung gulong natin, naramdaman mo kaagad na tumaas siya ng onte. Diba? Katulad sa sinasabi ko sa Corsa Cross S na pag ginamit nyo, mas mataas siya kasi nga yung pagkakagawa doon sa gulong niya na pang off-road, diba? Mas mataas. So itry na natin. Thank you. Uy, nakakapanibago. Sheesh. Banking ka na ba yan? Hindi naman pang banking. Pang daily use natin tong gulong na to. Tsaka syempre pang long ride na rin. So far so good. Ang nararamdaman ko sa kanya, pinakauna ko napansin guys, tumaas yung gulong. Antayin natin sa mga next ride antayin natin sa next vlog natin. Doon ko talaga masasabi kung ano talaga ang performance ng isang V-Star. Pero for now, sa price na 2,000, tapos quality, tapos mura, tapos durability, nagtatagal. Sobrang swerte natin meron tayong V-Star na maasahan, 'di ba? Katulad ko na nag-MC taxi, 'di ba? At least kung nagtitipid man kayo sa budget, ito talaga pantipid na gulong, tapos quality pa, di ba? May pang alternative ka sa mga katulad ng Angel Pirelli at Diablo Rosso, di ba? At nabigyan tayo ng panibagong options. Uy, lupit naman nun. Naka-lowered ba yung PCX na yan? 150 to, PCX 150. Hindi siya naka-lowered, naka siya, flat seat, kaya mukhang mababa. Pag nag-flat seat ka talaga, mas maabot ng paa mo yung nasa lapag. Kaso hindi ka nga lang komportable sa upuan mo. Guys, napansin ko ang bilis, lumakas yung hatak ng motor ko. Ano po kailangan? Good afternoon, aplasita lang tayo. Ano po? RCR. RCR po. Sige po. Checkpoint. Daming pulis. Wait lang, daw maka-atras. Apo, ikot lang ako rito. Di ako makadaan eh. Ikot tayo. Ayan, may checkpoint. So tama naman na may checkpoint kasi nga ang dami nakawa ng motor, 'di ba? Kawawa naman yung mga kasama ko sa Joyride, tsaka sa mga angkas, tsaka sa Move It. So guys, may napansin din pala kagad ako. Yung hatak ng motor natin mas bumilis. Mas naramdaman ko yung gaan ng motor natin. Siguro sobrang bigat ng stock kumpara dito sa V-Star. Kasi ang bilis ng hatak ng motor ko. Tingnan nyo to Bigyan ko kayo sample. Ayan ang bilis mag 40. Ang bilis mag 40. 49 kaagad Ewan ko sa mga kapwa PCX riders dyan na nagpalit din ng gulong from stock to V-Star. Partida likod pa lang yung pinalitan ko. Ang lakas na kaagad ng hatak. Totoo naman kasi guys, pag mas manipis talaga yung gulong mo, mas magaan, mas mabilis yung takbo mo. Pansin nyo yung mga nagtatay concept, yung ang ninipis ng gulong, talagang ginagamit nila sa karera minsan yon, pabilisan.
Kaya nga sabi ko, pag mas makapal ang gulong, mas steady yung motor mo, pero mas mabagal, tsaka mas malakas yung hatak ng hangos, ang angos, ang cute ng fascio niya. Ang cute ng bag sa gilid. Tapos pinamat black pa niya, tapos nagpalit ng seat. Magkano na kaya nagastos ito? Tsaka yung sa likod niya, kakaiba. Pinalitan niya rin yung ilaw. Nice, nice, nice. Shout out kung mapanood mo man to. Rich kid ka po. So guys, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat po sa papanood ninyo. At sana nakatulong sa inyo ang video na to. If there's any comment guys, mag-comment lang kayo. If may mga opinion kayo, please, I am open to ideas. Kung naman yung mga thoughts nyo sa video na to, i-comment down below nyo lang. Maganda na yung nakakuha tayo ng idea rin sa ibang tao, diba? At nakapagbigay rin ng idea. Give and take. Guys, mag-iingat kayo palagi. Abangan nyo yung next vlog natin, next long ride natin, kung maglo-long ride ba kagad tayo. At guys, mag-iingat kayo palagi. Ulit-ulit, huwag nyo kakalimutan uminom ng tubig dahil napakainit. So see you guys soon.